Pangalawang tagapag-ulat tungkol sa mga pamamaraan ng paglalahad. Una, bago kami magsimula sa aming pag-uulat, kami muna ay magpapakilala sa aming mga sarili. Ako nga po pala, si Leonelyn E. Harito, Binibining Josepina Pilaton, at Binibining Mary Joy Aguilando, at Binibining Adreline Galit. Bako muna tayo sa pag-iisa-isa. Inaayos ang mga bahagi mula una hanggang huli ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang mas madaling maunawaan ang paglalahad. So sa pag-iisa-isa, dito natin inaayos muna natin ang mga bahagi mula una hanggang huli ayon sa pagkakasunod-sunod. Para lang tayong gumagawa nito ng listahan na mayroong pagkakasunod-sunod o step by step. Halimbawa sa pag-iisa-isa, kapag naguhugas tayo ng kamay, una, dapat muna nating basahin ang mga kamay ng malinis na tubig. At pangalawa, maglagay ng sabon at ikuskus sa loob at labas ng kamay. Pangatlo, kusutin ang pagitan ng daliri. Pang-apat, banlawan ng mabuti. Pang-lima, patuyuin gamit ang malinis na tuwalya o tissue. Pagbabahabahagi. Sa pamamaraang ito, ang paksa ay pinagbubukod-bukod ayon sa mga bahagi bago punahin o bigyang paliwanag. So, kapag sinabi nating pagbabahabahagi, hinahati natin ang isang malaking paksa sa maliliit na bahagi. Halimbawa, ang isang bahagi ng aklat, meron nitong pabalat. Ito ang nagsisilbing takip ng isang aklat o cover sa English. At meron itong pahina ng pamagat, katawan ng aklat, talatuntunan. Pangatlo ay ang paghahambing at pagtutumbas. Ang pamamarang ito ay angkop na gamitin sa pagpapahayag ng kahigitan sa isang bagay sa iba. Tama, ang paghahambing at pagtutumbas ay isang pamamaraan na ginagamit upang ihambing ang dalawa o higit pang bagay, ideya o sitwasyon upang ipakita ang pagkakatulad o pagkakaiba. So, ang layunin nito ay hindi lamang maglista ng mga punto, kundi upang pagpapahayag ng kahigitan. Ibig sabihin, ipapakita kung alin ang mas mabuti, mas epektibo o mas superior sa iba. Halimbawa, kung ikukumpara mo ang dalawang cellphone, ang iPhone at Android, maaari mong sabihin pareho silang maganda sa disenyo. Ngunit ang iPhone ay mas superior na privacy features kumpara sa Android. Ang apat ay ang sanhi at bunga. May mga pagpapaliwanag na nangangailangan ng pagpapakilala sa pinagmulan o ng sanhi at bunga. So, ito ay isang paraan ng pagpapaliwanag na nakatuon sa relasyon ng sanhi at bunga, kung sa Ingles ay cause and effect. Ginagamit ito kapag kailangan mong ipakita ang pinagmulan o ugat ng isang problema, kaganapan o resulta at kung paano ito nagiging sanhi ng iba pang epekto. Ito ay esensyal sa mga paliwanag na nangangailangan ng logical na koneksyon tulad ng sa siyensya, kasaysayan o problem solving. So, paano ito gumagana? Una, ipinapakilala mo ang sanhi, halimbawa, ang dahilan ng isang problema. Pagkatapos ay inilalahad mo ang mga bunga, mga resulta nito o epekto nito. Maaari itong maging chain reaction kung saan ang isang bunga ng sanhi ay nagiging sanhi ng iba pa. Halimbawa, sa pagtalakay ng climate change, ang sanhi ay ang labis na emosyon ng carbon mula sa mga kotse at pabrika, habang ang mga bunga ay ang pagtaas ng temperatura, pagbaha, at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Ito ay nakakatulong upang maunawaan ng mambabasa ang buong larawan at bakit mahalagang kumilos. So, sa madaling sabi, ito ay
paraang pagtuklas ng bakit nangyari ito at ano ang resulta na ginagamit sa report, edukasyon, nag-unawa sa mga isyu. Ngayon, dumako naman tayo sa pagsusuri. Ang pagsusuri ay ang pamamaraan ng paghihiwalay ng mga sangkap o bahaging bumubuo ng isang bagay, konsepto, palagay, teorya at iba pa, upang mapag-aralan ang bawat sangkap nito. So kapag sinabi nating pagsusuri, ito ay nangangahulugang masusing paghimay o pag-analisa sa isang bagay, paksa, ideya o pangyayari upang lubos natin itong maunawaan. Dito, hindi lang basta natin tinitingnan ang kabuuan, kundi sinusuri natin ang mga bahagi nito kung paano ito nagsimula, paano ito nangyari at ano ang epekto nito. So kapag sinabi nating pagsusuri, ito ay nangangahulugang masusing paghimay o pag-analisa sa isang bagay, paksa, ideya o pangyayari upang lubos natin itong maunawaan. Dito, hindi lang basta natin tinitingnan ang kabuuan, kundi sinusuri natin ang mga bahagi nito kung paano ito nagsimula, paano ito nangyari at ano ang epekto nito. Parang kapag kumakain tayo ng prutas, halimbawa mangga, hindi lang natin ito tinitikman, kundi inuuri natin kung matamis ba ito, kung hinog, kung sariwa, at kung bakit ganoon ang lasa. Ibig sabihin, binibigyan natin ng mas malalim na pag-unawa ang isang bagay. Sa pamamaraang pagsusuri, nagbibigay tayo ng mas malalim, malinaw at lohikal na paliwanag. So ngayon, dumako naman tayo sa pagbibigay halimbawa. Nakapagpapalinaw din ng konsepto ang pagbibigay ng halimbawa, malimit itong gamitin upang mapangatwiran ang isang paniniwala o paninindigan upang ito'y maging kapani-paniwala. So ang pagbibigay halimbawa ay isang paraan ng paglalahad kung saan gumagamit tayo ng mga tiyak na sitwasyon, karanasan, bagay o pangyayari upang suportahan ang ating paliwanag. Ginagawa natin ito upang mas madaling maintindihan ng mga nakikinig o mambabasa ang ating ideya dahil mas konkretong halimbawa ang kanilang nakikita o naiisip. Halimbawa, kung pinag-uusapan natin ang pagiging responsabling mag-aaral, maaari tayong magbigay ng mga halimbawa tulad ng pagsasagot ng mga assignment sa tamang oras, pag-aaral bago ang pagsusulit, pagiging maayos sa pakikitungo sa guro at kamag-aral. Sa pamamagitan ng mga halimbawa, nagiging malinaw, totoo at kapani-paniwala ang ating paliwanag. Lumapit naman tayo sa pangpito, pagbibigay kahulugan at pagbibigay katuturan. So, ito ay paraan ng pagpapaliwanag o pagbibigay ng malinaw na kahulugan sa isang salita, termino o konsepto. Itinuturing itong pinakamahalagang bahagi ng isang pagpapaliwanag dahil nagbibigay ito ng pundasyon para sa mas malalim na pag-uunawa. Halimbawa, kalayaan. Ang kalayaan ay ang karapatan at kakayahan ng isang tao na kumilos, magsalita o mag-isip ng walang labis na pagpigil o paghihimasok mula sa iba.